Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po mga ka-TMSL. It's a great joy na muli tayong magkasama-sama at napakabilis ang panahon. Nasa Joshua chapter 3 na tayo at ilang taon na rin natin itong ginagawa at tunay ngang ini-inspire tayo ng Panginoon. Salamat po sa umagang ito sa pagkakalob sa atin ng magandang panahon at muli tayo ay magkasama-sama upang pag-aralan at mamuni-muni natin ang kanyang salita na nagbibigay ng kalakasan. Joshua chapter 3, 16-17 na may title na The Jordan River is stopped and the people cross over on the dry ground. At itong panahon na to ay baha. Tapos na sila sa kanilang pag-aani. Ito po ay napakagandang moving on, crossing the Jordan River. At dito nga po sa 16 ay sinasabi nga po na the water from the upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Saretan, where the water flowing down to the Sea of the Araba, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite direction. The priest who carried the Ark of the Covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on the dry ground while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on the dry ground. Napakaganda ng ating binasa ngayon. At ito po yung crossing the Jordan River, isa po yung makasaysayan sa Israelite kasi for 40 years hinintay na nila at napakarami nila ang karanasan dito at makikita na nila ang lupang pangako sa Kanaan. Kaya lang may malaking obstacle. At ang obstacle nito, saan sila dadaan? Para itong panahon ni Moses, nung hinahabol naman sila ng mga sundalo ni Pharaoh. At ito, tatawid na naman sila. Grabe. Pagdating nila doon, wala silang nakitang boat, bangka, man o tulay. Plain river, rumaragasa, ang current malalim. Pero dahil po sa preparation na ibinagaloob ng Diyos kay Joshua sa kanyang pamuno, ay nakapaganda sila spiritually, physically, mentally, at maging ang mga leaders ay sumunod. Dahil sinabi ni Joshua, ang mga saserdote, ang siyang magbubuhat ng Ark of the Covenant, sila mauuna. Pagdating nila sa pangpang, pause sila muna at tumapak sila doon, matutuyo. At ito nga po ang tanong doon, makaka-crossover ka kaya mula sa chapter 1? Diba yung mga preparation, makaka-crossover, pero nakita natin dito, sila po ay naka-crossover, na-pass forward na po. Pero yun nga po, tumigil pati ang tubig. Talagang si Lord pag nag-utos sa atin, lahat in order. Yung agos ng tubig, kung saan sa dumadaloy, o diba, mayroong galing doon sa Dead Sea, mayroong galing dito sa kanila. Tumigil, stand still. At nga nung pagtapak nga nung saserdote, tuyo lahat, lakad sila, nandun sila sa gitna. Tawid, makikita mo yung tubig nasa tagiliran mo, parang wall. Praise God. Sino ba ang mga dumaan doon? Yung mga tao, Israelites, which million. Ano pa yung dinaan nila doon? Mga anak nila, mga supplies nila, mga gamit nila. Talagang walang naiwan. Walang naiwan kasi even the last person na Israelite nakatawid. At nung umalis na ang mga saserdote, bumalik uli sa dati ang tubig. Talagang alam nyo naman ang baha. Nararanasan natin dito yan. Talagang sinisira ang lahat. Pero dito, river, makasaysayan itong crossing over Jordan River dahil na-cross over ng Lord through their trusting sa mga Israelite. At may tatlong bagay po ako nakita rito. Talagang si Joshua as a leader ay nagtiwala sa unconventional plan ng Panginoon na yun nga pagtawid ng mga Israelites sa pamumuno ni Joshua at ang kanyang mga saserdote na palagay ko wala na silang duda rito. Talagang in unison, sumunod sa bagong leader, diretso, moving on at nakatuwid po sila. Pangalawa, nakita ko ang mga tao ay nagkaroon ng pananampalataya at ang pananampalataya ay may kailangang pagsunod at sumunod sila sa Diyos sa pangunguna ni Joshua. Kaya sila ay nakatawid. At nakita ko din dito yung pangatlo ay ang mga tao ay natanggap nila yung desire ng puso nila rin yan na matapos nila sa kanilang sitwasyon. At pagod na rin siguro sila for 40 years ba naman. Napakatagal na preparation nila para mabago lahat ang mentalidad nila ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nakita ko po dito ay kung tayo ay tinatawag ng Diyos, kailangan natin mag-step forward. Kagaya nila,
Nag-step forward sila, nag-move on sila, sumunod sila, and God do the miracle. Nakatawid sila. Lahat tayo kayang itawid ng Panginoon sa bawat pangailangan. Hanggang ngayon, ating balikan, sino ba tayo before at ngayon, sino ba tayo? May kakaibang hipo ang Diyos sa ating buhay kung patuloy tayong nagtitiwala, sumusunod sa Diyos. Malapit ang dumating ang Panginoon, kaya itong crossing over na to, i-cross over din tayo ng Lord sa anumang spiritual needs natin para makatayo tayong matatag upang sa kanyang pagbabalik tayo ay makasama niya. Salamat po sa crossing over the Jordan of our rivers. Dahil karamihan sa atin may napakagandang testimony at ang testimony yun ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos habang tayo po ay nagpapatuloy. Salamat po sa ating pong pag-aaral. Ngayon, napakarami nating mapupulot dito sa pagtawid na ito nila, lalo na po sa spiritual preparation. Talagang may consecration sila. Hindi pwedeng hindi. Dapat ganoon din tayo. Everyday may consecration tayo sa Diyos. Ang ating puso laging nakayon sa kanyang kalooban. Ang mindset natin ay makita natin lagi ang napakagandang plano ng Diyos at ang kanyang pagkamatay sa krus upang hindi tayo ma-out of focus. Salamat din sa preparation ay binibigay sa atin ng Panginoon upang matanggap natin ang kanyang salita at makamove forward tayo. Isang maliit na step nagdadala ng malaking resulta sa ating pananampalataya. Kaya salamat po sa crossing over lahat ng ating mga dinaanan at nadaanan natin na itawid tayo sa tulong ng Diyos kaya tayo ay ligtas. Salamat po, patuloy nating ipanalangin ang ating bansa na ma-crossover din natin ang anumang mga masasamang balak ng mga nagmumuna sa ating gobyerno. Bigyan sila ng Diyos ng mabuting kaisipan, pagbabagong isip, pagbabalik loob at ang mindset ay makapaglingkod sa Diyos at sa bayan. Salamat po sa inyong goodness, pagpalain niyo po ang bawat isang nakinig nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, bukas po may kakaibang excitement na naman tayo maririnig. Sa istoryang ito, alam mo talagang ito ay nakaka-upbeat ng puso, talagang nakakakaba, nakaka-excite, nakaka-thrill. Pero ang pinakamaganda, nakatawid sila. Amen. Praise God. Yun ang pinaka-exciting. Good morning, everyone. Pastora Feli here, greeting you. Good day and have a pleasant week ahead. In Jesus' name. Amen.